Oo. Opo. Sir Art, marami pong, alam mo naman, hindi lahat techie rito, no? Hindi lahat na natuturuan mo, Sir Art. Ano ba itong sinasabi nga po na DDoS, o paano ba ito basahin? DDoS attack na Ah, ah, possible dyan po sa natatama November 5. Pero alamin muna natin, ano ba itong possible na, ano ba itong DDoS attack po, Sir Art? so ang DDoS ay distributed denial of service. So ibig sabihin nun, ang una niyang gagawin yung denial of service. Pag sinabi mo denial of service, ginagawa niya, dinidisrupt na yung operation ng isang website para ma-deny yung service ng website na to sa mga legitimate users. Pag sinabi mong distributed denial of service, ibig sabihin ito maraming pinanggagalingan na traffic. So para yung ang denial of service para yung meron kang business halimbawa sa isang kalye sa Taft Avenue. Pag kinargahan mo yan ng traffic na nanggagaling sa EDSA, yung business mo rin mamamatay yun dahil sa traffic. Ganun yung DDoS. So ang daming pupuntang traffic, pero ang traffic na to hindi legit. Fake tong traffic na to, walang kabuluhan to, mga basura tong traffic na to. So ikaw, na meron kang legitimate na business, hindi ka na mapapasukan ng mga customer mo dahil meron mga traffic na pumasok. So ganito din yun sa internet. So ang internet mo, halimbawa, PhilHealth, di ba? Maraming nag-a-access dyan. Pag maraming nag-request dyan na mga fake na traffic, yun ang unang isi-serve ng PhilHealth. Sa pamamagitan nito, hindi na makaka-access yung tunay na gumagamit nung service na yon. So kaya yung DOS o denial of service, distributed denial of service o DDoS, dahil madami yung gumagawa nito. Pero hindi yan tunay na traffic. Gawa yan ng mga scammer at mga hackers. Opo. So, bale, yung pag-down ng isang website, may halimbawa, patungkol sa traffic, dalawa ang dahilan yan. Either sa dami ng organic na gumagamit ng isang website or posibleng artificial or merong gusto lang atakihin, magmumukha siya na parang traffic, para gusto lang nilang i-down yung isang website. Tama po ba? Tama, oo. So ang purpose niya lang talaga, i-disrupt yung website. Well, gaya ng ginagawa sa SMNI dati, di ba? May mga gumagawa nun sa inyo para hindi na kayo makapag-serve ng ayos sa mga legitimate users mo. Opo. Pero kabilang po ba kayo kasi bilang isang cybersecurity analyst at natatanggap ng mga information sa cyber space, kabilang din ba kayo sa nakakuha ng information about dito sa mga posibleng pag-atake nito? At ano ba ang rason bakit nila magkakaroon ng malawakang pag-atake sa cyberspace? Simula 2011, ginagawa na yan ng Anonymous Collective Hacking Group. 2011, ginagawa na yan. Taon-taon ginagawa nila. At ang pinakamatindi nilang gagawa, kasi worldwide to, pero meron sa Pilipinas, meron ding sumasali. So sa Pilipinas, ang pinakamatindi nilang nagawa noong 2013 kung saan na-down nila yung madami mga website ng gobyerno at mga private website. So ito ngayon, Admar, winarning na ng DICT yung mga tao na pwede magkaroon ng internet flood o internet traffic. Pero hindi lang yun ang mangyayari sa bukas. Hindi lang yun ang mangyayari dahil yung mga hacker na to, i-attempt din nila na mang-hack o mang-deface sa website, magnakaw ng data. So taon-taon, kasi ito, ang history nito, yung si Guy Fawkes noong 1605 yata sa Britanya, nag-fail yung plano niyang pasabugin yung building ng parliament. Tapos doon nila sumikat yung katagang yung remember the 5th of November. Pagkatapos yung 2010, 2011, ginaya to ng Anonymous Hacking Group. Ang problema natin sa Anonymous Hacking Group, walang leadership yan. Kanya-kanya yan. Independent hackers yan sa decentralized hacking group yan. Kung saan, nagkakaisa lang sila sa slogan na remember the 5th of November. Saka,
pagpapaalala sa mga tao na ang November 5, panahon kung saan dapat natin alalahanin daw na ang rebellion, whether sa battlefield man yan o sa cyberspace, magsisimula sa pag-expose ng injustice. So ito yung maganda yung layunin nila sa protesta. Gaya nga sinabi ng gobyerno natin na wala namang masama magprotesta. Huwag ka lang manira. Pero ito ngayon, Admar, ang gagawin kasi nila, kung saan i-disrupt yung mga websites, mga legit websites, gobyerno man o privado, at kung ginawa nila yun, nag-violate na sila ng Republic Act 10175, yung anti-cybercrime law natin. So kaya yung mga sasali lang dito at nakikisakay, naku, delikado, pag na-trace kayo, meron kayong kulong. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo sumama sa ganitong mga protesta. Pero hindi po ba ito kagaya lang din ng mga tigil pasada ng mga transport groups din natin, hindi po ba? Sir Art, na do alam natin na gusto nilang paralisahin para marinig yung kanilang mga saloobin, and minsan ay alam niyo na pinagbibigyan na lang, nagkakaroon ng maximum tolerance. Parang kagaya din ito, pero ito sa cyberspace lang. Oh, ito sa cyberspace lang, pero meron kasing malalabag na batas pag ginawa mo to. Kasi sa anti-cybercrime bill natin, o anti-cybercrime to, pag nagkaroon ka ng computer disruption, gaya ng DDoS na ginagawa nila, may kaukulang parusa to. So meron kang nilabag na batas dito na matindi-tindi, kasi halimbawa, may nangangailangan i-access ang PhilHealth, may nangangailangan i-access ang NBI halimbawa, at hindi niya na-access yun at napahamak siya dahil sa disruption na ginawa mo, mananagot itong mga hacker na to. Opo. Sir, dito po sa possible na pag-attack, meron na po ba tayong history nito every November 5 talaga? Nagkakaroon? Naging malawakan din po ba ito? And ano yung naging target nila? Government websites lang po ba? Usually kasi government websites yung ginagamit nila. Kaya lang, ngayon merong kinakalat ang mga cybersecurity enthusiasts natin, pati mga hackers na nagsasabing November 5, 24 hours, no restriction. Ibig sabihin, free for all, pwede na lang gawin kung ano ang gusto nilang gawin, kasama na yung pangahak at pagnanakaw ng data. Bago lang si partner MJ, meron bang pamamaraan na maagapan itong DDoS sa attack na ito po, Sir Art? At alam ba ito sa pribadong sektor or nitong ating gobyerno po? Pero kung halos yearly merong ganito at hindi naaagapan, ano po ba yung mabisang pamamaraan dito, Sir Art? So, noong 2023 sa 2024, ginawa din nila to. Pero hindi naramdaman yung ginawa nila. So, kasi, meron kasi pamamaraan yung mga telco natin. Saka mga internet service provider natin. Pag nag-attempt na mag-plan, gumawa ng multiple requests ang isang address. So, may mga IP address na yung tinatawag. Pag gumawa siya ng multiple requests, pwede nang i-block nila yun. So, pwedeng gawin. May mga measures na pwedeng gawin. Kaya lang, Admar, nagkakaproblema tayo ngayon kasi merong tinatawag na DDoS as a service. So, distributed denial of service, attack as a service. Merong mga kumpanya na nagpapabayad kung saan sila yung gagawa ng pag-atake. So, pag ginawa to, may pera yung gustong umatake sa'yo, pwede lang sila magbayad. So, i-search mo lang sa internet yung DDoS as a service. Marami ka na makikita na nag-o-offer ng ganong service sa internet. Pero, kung kailangan, halimbawa, yung gobyerno o ISP, pwede nilang ma-detect yung illegitimate o yung mga fake na traffic. At from there, pag na-block na nila yan, kala ng attacker, umaatake pa rin. Pero nilalagay nila sa
tawag ng mga security professionals, black hole. Lalo na nag-a-atake successful yung pag-attack nila. Pero hindi pa yan nakakarating. Halimbawa as SMI, nire-reject na yan ng isang firewall para itapon din sa maging harmless yung attack. Opo, Sir Art, may gabi, sir. Si MJ po ito. Sir, Hi, MJ. opo, gabi ngayon ang issue ng korupsyon sa Pilipinas, and Filipinos are demanding accountability and transparency sa lahat po ng mga proseso sa pamahalaan. Nabasa ko po recently, meron po mga isinusulo ang Department of Information and Communications Technology, o DICT. Itong tinatawag po na blockchain na mag-i-enhance daw, sinasabi, sa pagkakaroon natin ng transparency and accountability sa lahat po ng mga sistema sa pamahalaan. Matagal ko na po itong gusto sanang itanong po sa inyo, Sir Art, ano ba itong blockchain at paano ba ito magiging posible, itong pagkakaroon po ng enhanced transparency and accountability in Philippine system? Yung blockchain, para siyang digital ledger. Yung listahan, pero digital siya. Pero ang listahan ito, meron ako, meron ikaw, meron si Admar, at kung halimbawa, binago ko yung listahan ko, pinalitan ko yung content na listahan ko, automatic yung magre-reflect sa listahan mo, saka sa listahan ni Admar. So, ibig sabihin nito, makikita natin, so meron siyang transparency, kasi pag binago ko, babaguhin natin lahat. Pero ito, ang point ko dito, sa bill nung hindi pa binabago ni Senator Bam Aquino. Ang corruption hindi nangyayari doon sa listahan. Bago pa ilista, may corruption na doon. So, ibig sabihin nito, kung ang corrupted file, ilagay mo sa blockchain, iti-preserve niya lang yung corrupted file. Hindi niya inassure na walang corruption na nangyari. So, kaya ito, ako mismo, against ako doon sa blockchain, the budget bill. Kasi hindi mo dapat i-legislate yung technology. Kasi ngayon, ang uso blockchain. Tandaan natin na ang batas natin mas mabagal kaysa sa technology. Paano kung kinabukasan, ibang technology na yung mas nakakasolve ng corruption and ng problem? I-legislate na natin yung blockchain. So doon na tayo matatalo. So ito yung dapat baguhin, ito yung dapat pag-isipan. So ang problema ngayon, sumasakay lang sa buzzword ng mga congressman natin at mga senador. Pero ito, in fairness to Bam Aquino, binago niya yung bill. May mga binago siya at medyo na siya, sold na ako dun sa mga binago niyang hindi na niya ginamit yung blockchain award, iba na yung ginamit niya mga award. So hindi na pwedeng itali sa isang provider. So maganda yung pagkakagawan. So ito naman meron pa isa si Congressman po. Ganon din, blockchain din yung hinahabol niya. Pero ang blockchain na to, ilalagay sa isang platform na ang tawag ay Polygon. So, ang Polygon, isang platform ng blockchain kung saan, ito ang opisina niya o nakaregister siya sa Cayman Islands. So, ibig sabihin nun, yung data natin, yung Pilipinas, ipapasa mo dun sa ibang bansa na wala tayong control kung anong mangyayari. So, kaya, isa to sa mga dahilan bakit ako against sa paglalagay o paggamit ng blockchain sa gobyerno natin. Opo, sana kung mangyayari man ito, Sir Art, sana papasok yung data sovereignty natin, no? Ayun, oo. Tama yun. So, eto nga, parang merong irony kasi pinupush ng DICT natin ang data sovereignty. Sinasabi nila na ang dapat, yung data natin, tayo, nasa atin lang. Sinasabi ni Congressman po, na yung data natin nasa Singapore, more than 90% nasa Singapore. Dapat tayo daw ang humawa. So yun, pinupush niya din yung blockchain na ibibigay niya sa Polygon yung mga data natin. So ano ba talaga?
blockchain o data sovereignty. So dapat, may solution naman yan eh. Kung gusto mo ng blockchain, gumawa ka ng permission blockchain kung saan sa Pilipinas na din tatakbo yung blockchain mo. Hindi na kailangang lumabas kasi ang blockchain, permissionless yun. Ibig sabihin, marami siyang nodes na yung mga verifier ng data. Pero ang mga verifier ng data na to, nasa ibang bansa. So, ibig sabihin, yung data natin, pinapasa natin sa kanila. So, ito yung dapat pag-isipan o dapat kasi meron advisor na marurunong itong mga congressman namin at mga senador. Nakita kong problema nito, ang advisor nila, mga provider din o yung mga naglalako ng blockchain technology na proprietary. So, ito yung dapat ingatan natin. Kasi data natin ito. Negosyo pala to, Sir Art. Nakita ko, nabasa ko nga, na-remember ko yung isang post mo sa Facebook. Sinabi po ninyo doon na parang yung nabanggit po ninyo yung paggamit o paglalagay ng government system on Polygon na yung parang nilalak mo yung files in a vault, tapos yung vault, binigay mo yung susi sa mga dayuhan. Parang ganon yung nangyari, Sir Art. Correct, tama yung analogy mo. Ganon nga yung nangyari. So, ilalak mo yung vault, tapos magsusi. Parang nilak mo yung vault mo sa bahay mo, tapos binigay mo yung susi sa kapitbahay. So, yun yung magiging problema natin yan. So, dapat pag-aralan ito. Napakagandang technology nito. Opo. Hindi ako anti-blockchain, pero anti-legislating technology. Opo. Para gamitin dito sa Pilipinas. Sir, I'm sure you're also frustrated, no, sa lahat po ng mga nangyayari na issue ng korupsyon sa Pilipinas as a fellow Filipino, and nakakaalam po, nakakakita sa sitwasyon ng bansa at atop of the dome. Pero sir, bilang cybersecurity analyst at isa po sa co-founder ng Scamwatch Pilipinas, ano yung may recommendation po ba kayo na maaari nating gamitin na modern technology para po ma-solve itong issue ng korupsyon sa pamahalaan, from the first step ng budgeting hanggang sa implementation po ng program? Meron ba kayo nakikita, sir, na maaari nating gamitin sa modernong panahon ngayon? Ang problema kasi nga natin ngayon, yung blockchain natin na proposal, tapos na lahat, yung budget na mismo, yung papel mismo ang ilalagay natin sa blockchain para malaman natin kung merong ginagawang pag-edit o ginagawang manipulation. Dapat ito, simula sa recommendation pa lang, simula sa unang meeting pa lang, suggestion, nandun na, dapat pinapasok na yan din sa chain o pinapasok na sa technology na nakakaintindi o nakaka-monitor kung meron bang mangyayaring corruption. Kasi pag nabago mo yan, halimbawa din sa budgeting, sa unang meeting pa lang, tapos binago mo din sa pangalawang meeting, nagdagdag ka. So makikita mo na yun, bakit mayroong dagdag dito? So technology din yan. Hindi, kahit hindi blockchain. So makikita yun ng mga tao, pwede mo i-tokenize yan. So yung tatatakan mo yung iti-preserve mo yung data para makita mo kung saan nagpunta. So meron mga technological solutions na pwede natin gamitin para ma-solve. Sir Art, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi po. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir. Amping-amping. Yan. Dagang salamat. Sige, next time. Dagang salamat sa Ginong Art Samaniego, isa pong cybersecurity analyst po, mga kapartner, na kasama natin dito sa ating programang SMNI Nightline News. Kaugnay nga po dito sa posibleng pag-atake ng mga, meron silang tawag